Okay, good morning. So ngayon, i-share ko lang sa inyo yung pinag-eksperimentohan ko. So irrigation siya. Drip irrigation. So kung magamit tayo ng hose. Then ito is 6 liters na container. So binutasan natin yan. Yan. So ngayon, medyo may leak pa tong mga to. Pero ayusin natin yan. Para kasing stopper ko yan eh. Pero magagawa natin ng paraan yan. So ngayon may leak pa siya. Pero ang maganda niyan, ito. Yan, papunta dito. Hindi pa maayos eh, pero gumagana naman. Ayun, nagdi-drip naman siya. Yan, nagdi-drip siya. So ito yung sa spinach section ko. So i-improve pa natin yan. Marami pang dapat gawin. And kagabi, nagkaroon or kahapon, nagkaroon ng thunderstorm. So medyo malakas-lakas yung hangin. Ayan, medyo natanggal yung mga ipit ko dyan eh. And so yan, may tatlo. Actually 6 yan, pero tatlo pa lang yung kinabit ko. 6 liters lang kasi ang container na yan. So for trial pa lang din natin. So ito nga nakaangat na. Ito yung pinakadulo. Sa mga tanglad naman to. Sa mga tanglad. So ayan, nagdi-drip. So, at least working naman siya. Ayan, gravity. Ayan, ito naman. Drip. So, dito medyo mas mabagal yung drip niya. Pero ayos lang naman. Kasi ang nangyari, yung level ng tubig doon, yan o. Parang nandito yan eh, dito. So, kasi pag mas mataas, mas mabilis yung drip niya. Tsaka yung doon kasi sa spinach, iba yung pagkakabutas ko noon eh. Itong sa tanglad, tsaka itong sa potted natin dito is parehas yung butas. So baka baguhin ko rin yung nandun sa tanglad. Kasi yun yung mga ano pa eh, candle wick. Oo, yung mga mitya ng kandila. Ito naman yung medyo mas manipis na klase ng tela. So okay naman yan. Pero gumagana naman eh no. Nagdi-drip naman siya. Hindi man ganun kabilis pero nagdi-drip siya. At yun ang mahalaga. Ito. Hindi ko sure. So yun, i-observe naman natin yan. Titingnan natin kung gumagana na maayos or kung anong i-adjust natin. So far, yan na muna. So ang ina-obserbahan ko ngayon kung gaano katagal yung drip nito. Nag-testing na naman ako sa 5 meters na ganitong klaseng pagkakabutas. 1 liter inaabot ng 25 minutes bago niya maubos. So, titingnan ko kung aabot ng 25 minutes yan. Kasi yun nga, medyo malakas yung tulo doon sa kabila, doon sa spinach kasi iba yung butas nun. Iba yung pagkakagawa ko. So, yan. Improve naman natin. Pero syempre, pag nagkamali tayo doon, nagagamit ko pa siya. Kung mapapansin mo, itong ginagawa kong stopper, kaysa bumili ako nung pang connector, tinutupi ko na lang siya. Pero ayusin ko pa kasi may leak ko. Nagkakaroon pa rin ng leak. Kung paano natin siya may ayos na hindi na siya magli-leak. Yan. Pero iba mahina naman yung leak. Kasi yung iba medyo mabilis. So far, nasa mga 4 minutes na tayo. Ayan. Ganyan na karami. Kung 4 minutes, 1, 2, 3, 4. So mga approximate ko mga 15 minutes, mauubos niya yan. 6 liters. So pagkatapos niyan, ang idea naman is magkakaroon ng reservoir. Tapos yung reservoir, mas malaking container yon, siguro mga ganyan or mas malaki. Tapos doon nakakonect yung ating automatic faucet. So may timer siya, tapos dadagdagan niya ng tubig niya itong reserve ito, tapos ayan. Pero dapat i-compute ko pa kung gaano katagal siyang mag-on bago niya mapuno yan or almost mapuno, para at least umaga tsaka gabi or bago hapon yan magdi-drip siya. So far hindi ko pa kasi siya kino-connect sa gripo kasi wala ako dito. So kailangan kasi matesting muna natin siya. Baka bigla na lang magbaha dito. 'Di ba?
So far, yan naman, gumagana naman. Hindi lang ganun kaganda yung effect dito sa kabila kasi nga, halos kapantay niya lang. Siguro gagawa tayo ng panibagong container para lang dito sa setup na to. So, ayusin pa natin. Marami pang improvement na mangyayari. Pero so far, testing muna ng mga idea. Ayan. So far, yan. So, bigyan ko na rin kayo ng konting update. So, ito yung spinach natin. Ganda, diba? So, napansin ko kahapon, dahil bigla nga lumakas ulan, may tulo pa rin kasi dito. Banda dito yata. So, naipon yung tubig dito. So, naiisip ko talaga yung isang idea natin na pa-curve. Yung ganon. Yan, yun yung gagawin natin doon sa kabila. Pero, malamang gagawin ko rin dito. Yung ganong idea. Yan. So far, so good naman. Pakita ko lang sa inyo. Tanggalin natin yung takip. Actually, diniligan ko na to kahapon eh. Ayan. Ganda, diba? Yan, spinach natin, oh. At mostly tubig lang dinidilig ko dyan. Kaya hindi sila ganun katakaw sa in terms of nutrients. Palagay ko Kasi ito mga mga basil. Ililipat din natin yan dun sa kabila. Na rin ako mga paso na may lupa. Ayan, diyan natin ipapatong yan para pag nag-ugat sila, medyo lalaki pa sila. So far, masyadong marami pala nilagay ko. Pero kasi budbud lang yan eh. Kumbaga nagmamadali tayo nung nakaraan. Kaya sinubukan ko lang. Tapos maganda niyan yung lemon basil ko. Medyo okay yung germination. Okay yung tubo nila. Ayan. So far, so good. Ayan. Susunod yan dito, yan mga ano na ba katangkad to? Isang dangkal. Kasi titingnan ko kung gaano ba katangkad eh, yan So ayusin ko pa to para ma-maximize yung height. Yan. Tapos pag tumama na sila diyan, harvest mo na sila. Then hayaan mo na lang ulit silang lumaki. So mag-harvest ako dito ng kaunti para lang ma-testing ko kung gaano ba kabilis yung growth nila after nilang ma-harvestan. Yan. Kasi nga, habang lumalaki yung iba, natatakpan naman yung iba. So, yun yung nagiging isa naman sa problem. Yan. Huwag kayong mag-alala, yung tubo na to, itong mga PVC pipe na to, magagamit pa natin yan pag gumawa na tayo ng circulating setup dito. Palagay ko, medyo matatagalan pa ako mag-experiment ng cucumber kasi kung napapansin nyo, patay. Hindi naman siya, kung namatay na talaga. Pero palagay ko magre-recover na yan. Sobrang init kasi talaga. So hopefully mag-recover na siya. Ayan ang mga side shoots. Yung side shoots na lang siguro magpapatuloy sa kanya. Kasi tingnan natin yung ugat. Kung nag-brown. Kasi pag nag-brown yan, namatay yung ugat. Nung nakaraan naman, okay. So far, so good. Ayan. So far, so good naman. So, palagay ko hindi namatay yung ugat. Namatay lang yung labas. Tsaka buti nga, medyo umulan na kahapon. Medyo lumamig na yung paligid. Yan. Hopefully, makarecover sila. Kasi, dapat katapusan ng buwan na to, harvest ako eh. Pero, yun nga. Dahil din sa nangyari, wala tayong ma-harvest. So, ang tinitingnan ko dito kasi medyo mabagal talaga yung patak. Ayun medyo mabagal. Ano kasi yan depende yun sa pressure na nanggagaling doon, kung gaano kalakas yung pressure. Syempre, mabilis tumulo doon sa kabila, so medyo naaagawan siya. Tsaka kung mapansin nyo, yung level, mas mababa dito, kaya mas maganda yung patak. Ayun patak. Tsaka, ang lakas ng leak dito. Ayusin ko pa yan. Ayan. Kahit dito yung inipit ko lang, naglilik din. Pero okay na yan para mabasa din yung sahig. Wag lang sobrang lakas ng leak katulad nun, ayusin ko pa yon. Anyway, ito pa yung ibang natira. Hindi ko sure kung ililipat ko ba dyan or hindi na. Pero baka hindi na siguro. Ayan. So ito, stunted growth na to. Sa palagay ko, pH issue. So, better luck next time na lang tayo dyan.
And ito naman yung mga for harvest natin. Ayan. Actually, baka mag-dispose na tayo ng kaunti bago ako umalis. Para lang, alam mo na, konti yung isipin next na pagbalik ko. So yun dito, lalagyan din natin ng drip yan. Mula doon hanggang doon. Inisip ko lang kung magkakaroon tayo ng additional reservoir na lang. Para lang hiwalay yung yung load. Kasi pag doon lahat manggagaling, okay lang din naman. Palagay ko kakayanin. Isipin ko na lang kung paano. Pero yun nga, trial pa tayo. Ayan, ito yung 6 liters. Ito yung naubos ko dati para sa pagtimpla ng nutrient solution. Pero pwede kayong bumili ng ibang distilled, yung mas mura. Ngayon yung mas mura na binibili ko, yung SM ba yun? Basta distilled. Kailangan. Ayan. Ayusin ko pa yan. So yun lang. Wala naman masyadong kakaiba. Ito ililipat ko dun sa kabilang taniman. So ngayon hindi ako nag-walking. Kasi walang kasama eh. So yung aso ko nandun sa baba. So bibisitahin ko yung kabila. Titingnan ko kung anong nangyari. Habang chinecheck ko muna yung mga ipit-ipit dito kung may natanggal. Kasi pag may mga natanggal na ipit dyan, ang magiging next problema naman natin is yung mga ibon. Ayan o, may papatak-patak. Hindi siya ganun kabilis. Ayan o. Kita nyo, para mga 5 seconds bago pumatak eh. Dito medyo mabilis-bilis pa, para mga 2 to 3 seconds eh. Pero yon, yung dito, ayan. Yung doon, yun, medyo mabilis. Kasi dito hindi masyadong pantay yung naging tusok ko. Kasi ano lang yan, soldering iron ko, binutas ko ng soldering iron, tapos siniksik ko lang yung mitya ng kandila. Yan. So palagay ko talaga, babaguhin ko yung mga hose dyan. And so far, nasa na ba tayo? Nasa taas pa tayo, oh. And 12 minutes na. So sa palagay ko, medyo okay. Hopefully maayos ko lang yung dito sa part na to. So that's it. Hindi ko na masyadong papatagalin kasi tumatagal na rin. And update ko na lang kayo susunod. And hopefully by next month medyo mas maayos na yung mga tanim natin, process, and everything. So sikasuhin ko muna yung timer. Hindi ko pa alam kung paano ko gagawin. Pero gagawin ko. That's it. Thank you very much. Bye-bye.